Ngayong araw nga guys, lumpiang gulay naman ang lulutuin natin. Pwede pang merienda at pwedeng pang ulam. Pero bago nga yan, dumaan muna tayo dito sa tindahan ng mga gulayan para bumili ng mga kakailanganin natin para sa lulutuin nating lumpiang gulay. Mga ganitong oras nga ay uwian na ng mga empleyado, kaya kung mapapansin nyo ay medyo marami ng tao at oras na din yan para magluto ng pangpananghalian. Bali ang bibilhin ko nga palang gulay dito, carrots at Baguio beans. Parang kulang nga yung sibuyas doon sa bahay kaya kumuha na rin ako dito. Pagkatapos nga natin mamili ng mga gulay ay umuwi na rin ako agad. Bumili nga rin pala ako ng isang pirasong mangga dahil natakam ako bigla. Grabe ang mahal pala ng isang pirasong kilo ng mangga dahil nagkakahalagang 6 real. Pero kahit pa paano nakadiscount tayo ng 1 real at ang binayaran lang natin ay 5 real. O diba all goods na basta makakain lang tayo ng mangga. Pero kapag nasa probinsya ka nga nakatira, pinupulot lang yung mga mangga na nahuhulog. Pero syempre Indian mango yun dahil ang nabili nating mangga ay medyo may pagka-class A. Kung tayong tao nga may pagka-class, syempre yung mangga meron din. O siya kung saan saan na nga rin pala napupunta ang kwentuhan natin. Kaya instead na magkwentuhan tayo, balatan natin itong carrots, itong repolyo. Bale itong repolyo nga pala ay tira pa ito nung nakaraang araw. Dahil nagluto tayo ng pansit nung nakaraang araw, kaya ito yung kalahati ay itinago ko sa ref. Hindi naman siya basta-basta nasisira, basta wag lang paabutin ng 1 buwan. Tapos itong 2 carrots naman, doon ko ito binili sa tindahan ng mga gulayan. Abay syempre saan pa ba bibilhin yan, ay wala naman yan sa hardware. Itong carrots nga ay ginayat ko lang ng pa-slice, pero depende sa inyo kung anong gayat ang gusto nyo dyan. Basta sa akin yung ganyan ay all goods na. Tapos meron tayo ditong Baguio beans kaya isunod na natin. Gagayatin ko nga lang din pala ito na parang pang pansit. Ayan, tapos na kaya iset aside muna natin. Magbalat naman tayo dito ng bawang at sibuyas. Itong kinakakatakutan ko talaga kapag nagbabalat ako ng sibuyas. Wala nga nagpapaiyak sa'yo pero papaiyak ko na lang bigla dahil sa sibuyas. Ginayat ko nga lang din pala ng maliliit dahil medyo marami yan. Yung kalahati ay ilalagay natin mamaya yan sa sausawan. Tapos nagsalang na nga rin pala ako dito ng otomatikong lutuan. Pinainit ko nga pala muna yung kawali saka ako naglagay dito ng mantika. Tapos magigisa na nga rin pala tayo dito ng sibuyas. Tapos isusunod ko naman dito yung bawang. Mekos-mekos lang ng bahagya hanggang sa maging golden brown. Kapag lumabas na yung aroma, pwede na rin natin dito ilagay yung giniling ng manok. Tapos ayan, mekos-mekos ulit. Mas maraming pamintang durog, mas mabango. Tapos halu-haluin lang hanggang sa mawala yung mantika at huwag kang mapapagod. Bali ang ginagawa ko nga pala dito ay ginigisa ko muna yung mga gulay. Tapos isunod na rin natin dito yung repolyo. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa maluto dahil maya-maya ibabalot natin ito sa wrapper. At syempre bago natin babalutin yan mamaya, wag natin kakalimutan maglagay dito ng mga pampalasa, pamintang durog, asin, betchin at magic sarap. At syempre para maging malinam na maglalagay pa ako dito ng konting oyster sauce. Ayan, mekos-mekos ulit at ito na yung finished product natin. Papalamigin muna natin ito bago natin babalutin. Pero kung di ka naman makapag-antay kahit mainit, pwede mo naman siyang balutin. Charot lang. At eto nga, meron tayo dito dahon ng saging, wrapper pala. Kaya naman balutin natin ito ng maganda. Gumamit nga rin pala ako dito ng cornstarch na may tubig para pang pahid natin sa wrapper para dumikit at para maganda ang pagkaprito. So ayun, ganito nga lang din pala kadali magbalot kapag gagawa ka ng lumpiang Shanghai or lumpiang gulay. Basic na lang yan sa'yo, basta diskarte mo na lang. Ngayon nagsalang na ako dito ng kawali para makapagprito na. Dapat mainit na mainit yung mantika saka ka maglalagay ng lumpia. Pero dapat lubog na lubog sa mantika. Pero kung nagtitipid kayo sa mantika, okay lang din naman yung konti. Ang importante naman dyan ay maiprito. Grabe, habang tumatagal nga pala itong voice over ko, parang namamaos na rin ako. Alalay nga lang din pala sa pagbaligtad ko nito para hindi masyadong masunog yung wrapper. Kaya naman inihaon ko na siya sa kahirapan. At syempre kapag gutom na, dapat naka-ready na rin yung kanin. Kaya kumuha na nga rin pala ako dito ng 1 pirasong lumpiang gulay at eto nga pala yung sausawan natin. Yung sausawan nga natin ay simple lang, maraming sibuyas at maraming pipino. Thank you Lord sa blessings, first bite, unang subo. Grabe. Ayan na naman tayo sa grabing-grabe na yan. Dapat syempre pinifeel mo yung niluluto mo. Kahit hindi masarap, sabihin mo na lang na masarap dahil nakaharap ka sa camera. Pero syempre, joke lang dahil masarap naman talaga ang niluto natin. At yung natira naman ay babaunin ko mamaya. Grabe, ang sarap, na 5 pinggan ata ako. Charot lang. So ayun guys, hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat at mag-iingat palagi. Bye-bye!